Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng isa sa mga delicacy sa Pilipinas, yung tinatawag nila na pichi-pichi. So, we know that pichi-pichi is made of cassava, grated cassava. So, I got 1 pack of grated cassava from Philippine store and it's, I think, 2 cups siya. Yan, sa isang pack. So, let's go. Samahan niyo ako. Ayan. So what we have here is I have this pandan flavor, of course, and then I might just also use this dark green. Ayan. Color siya guys, food coloring. Ayan. Para maging green lang yung ating cassava. And then we have also the baking soda, and then we have this granulated sugar, and of course we shouldn't forget the grated coconut, and then the cheese. So this is 2 cups of cassava, and then we need to add a 1 3/4 cup of water. So, siya guys. We're gonna add, we need to add a 3/4 cup of sugar. Guys, oh, ka-pretty. Pretty siya. Ayan. Hindi ko alam kung tama kung pinagagagawa ko. Pero may sinundan naman ako na tawag nito. May sinundan ako na recipe. Ayan. Pero wala sa kanilang food color na kasama sa ingredients. Ito nilagyan. Kasi mga nakikita ko kasi na ingredients ay na pichi-pichi nung binibenta ng ka-churchmate namin. Magaling yung magawa ng pichi-pichi. Ano, may kulay. Gusto ko may kulay din yung gagawin ko. Tapos wala tayong laner. Ay, wala tayong tawag nito cups para paglulutuan nito i-steam siya. So, ang gagawin ko na lang, ang gana to is lianera na lang yung gagamitin natin. Ayan. Sana okay ito. I-mix lang natin siya ng i-mix. Tapos kapag na-mix na evenly, saka natin i-ano. So, parikit pala ako ng water. Siyempre, of course, ang ating gagamitin para sa ating steam ay ang ating mahiwagang cooking pot. Yan. At ang ating makapangyarihan na UFO from outer space. Makapinabangan. Ito na lang yung gagamitin ko na panglagyan. Kasi nga wala tayong cups. So, hintayin ko lang na makulo yung water na pinapainit natin. Tapos saka natin lalagay ito. Stir lang muna natin yung stir. Kasi i-steam natin siya ng 40 minutes to 1 hour para rin pala tayong nagluto ng mismong cassava cake. Ganun din. Ayan. Na-try ko na kasi yung cassava cake, so ito naman yung gusto ko i-try. Graduate na tayo sa pag-garden sa labas. Kaya, ito na naman yung gagawin ko. Tapos yung mga painting na yan. Yung oil painting, hindi siya pwedeng tapusin ng isang araw kasi ang oil painting, basa yan siya, matagal makulo. So, parang everyday, parang isang part lang magagawa ko yata. Yan, ganyan. Isang pasada. Sobrang init na dito. 83 Fahrenheit na kami nung lumabas ako kanina. Talagang hindi ako makatagal sa labas. Kaya dito na lang ako sa loob mag-cooking na lang. Ang ganda ng kulay, no?
lang natin na ganito karami. Ayan, oh. Parang 3/4 lang kasi baka matagal maluto. So, saka na natin, ano. So, yan na guys. Nilagay ko na. May magpantay ka. At, cover natin nito. Ayan. So, magwe-wait daw tayo ng 40 minutes to 1 hour. So, tingnan natin. A few moments later. Hey guys, ito na yung ating pichi-pichi. Ayan. Wala kasi akong hulmahan, kaya ganyan yan. Pinagka-cut-cut ko. Kinat ko lang siya ng mga maliliit ganyan. Tapos kinot ko sa niyog. Pwede din natin gamitin, aside from niyog, pwede din tayong gumamit ng cheese. Ginadgad na cheese. Tapos, iyon yung i-sprinkle natin or i-roll natin. Doon yung ating kasaba. So, yan lang guys. So, cover lang natin siya ng foil guys. Tapos, ilagay natin muna sa loob ng ref para lumamig. Palamigin muna natin siya. Stock na muna natin sa ref. Ayan. So, nilagay ko na sa ref yung ating pichi-pichi. Ayan. So, ito ha, napansin ko. Yan sa mga first timer kagaya ko. Yung recipe kasi na sinundan ko, nakalagay doon, 1 cup and 3/4 na water sa 2 cups na kasaba. Siguro yung kasaba nila, talagang pinigaan nila. Hindi, ito kasing nabili ko medyo may tubig-tubig. Kaya siguro masyadong nabasa. Kaya ang ginawa ko, binawasan ko pa yung tubig. Subside ko yung kasaba, tsaka ko tinanggal yung tubig sa taas kasi ang dami. Basa siya. Ayan. So, ganun pala yun. So, ayun, nasa ref na. Ay, ganun talaga pag first time gumawa. Ayan. So, at least next time, alam ko na dapat medyo dry talaga siya. Hindi yung matubig talaga na matubig. Tapos, sakto lang yung tubig niya na ilalagay natin. So, yun lang. So, ayan guys, pakita ko sa inyo itong nabili namin kahapon na art materials. Ayan. So, ito, ini-install ko na siya. Ayan. Ito yung nilalagyan natin ng canvas. So, ito yung nabili namin na canvas yesterday. Ayan. So, 20 by 24 siya. Kaya malaki yan siya. Tapos, kapag i-display natin sa wall, diba? Sobrang worth it yung size niya. Ayan. Kasi plan ko, kapag nakalipat na kami ng sariling bahay, gusto ko yung painting na nakadisplay sa living room namin or sa bedroom, gawa ko. Ayan, diba? Para naman, wala lang. Gusto ko lang. And then, ito yung binili kahapon namin na material set, arts material set. And so, ito yung brush. Ayan. $5.99 yan siya, pero iba't ibang klaseng set na. Yan. Mumurahin lang yung binili ko kasi, syempre, hindi pa naman tayo professional. So, carry bells lang yan. And then, ito yung binili ko na set ng oil paint. Ayan. So, kompleto Ricardo siya guys. Lahat ng colors nandiyan na. Pero, ang ginawa ko, nagpabili ako kay hubby ng another additional na white paint. Kasi nga, syempre pag nagkakamali ka mag-painting, minsan, kailangan mong gumamit ng white just to cover everything para makorek yung mga mali. So, white yung ginagamit. Ayan. And then, I got this for only $249. Meron kahapon doon isa. Medyo malaki siya, pero sabi ko nga, isang piraso lang, ito, same price lang. Tapos, tatlo na siya. So, may extra ako, diba? So, ito na lang yung pinili ko. So, yung canvas, it's worth $8.99 something. And then, lahat ng set na to, ito kasi magkakasama na set. Pati yung canvas stand, ayan. Ano yan siya? $40 something. And then, ito, at saka itong brush, at saka itong paint, magkaiba. Separate sa price to. Yung mga to, binili namin ng separate yan. So, ito, meron na siyang mga kasama sa ilalim. Ayan. Kaya talaga noon, hindi talaga ako nag-pursue na mag-fine arts kasi alam ko,
Mahirap lang kami yan. Tapos, ang material sa pag-study ng fine arts, sobrang mamahal. Isang lapis lang. Sobrang mahal na. Hindi yun yung lapis na ginagamit pang grade 1 ha. Ibang lapis yung ginagamit sa mga sketching, ganyan. So, ito, may kasama na siyang 2 pencil, and then may kasama na siyang 2, 4, 6 na brushes, and then meron na siyang ganito yung knife, paint knife, yan, nagamit ko sa mga something yan, pag nagpipainting, para ka rin nagpipintura ng bahay. Yan. Hindi ko talaga na-expect kahapon na bibilhan ako ni husband ng ganito, kasi nga sabi ko, gusto ko lang yung mga bulaklak. Sabi ko, pag binilhan mo ako ng ganito, huwag mo na akong bilhan ng bulaklak, kasi sabi ko, magastos na, sobrang mahal na ng hamakin mo yung bulaklak, magkano yun? $53 din yun. Tapos ito, something, more on 60 something na to. Ang laki na ginastos. Kaya lang, sabi niya, kailangan daw niya na, gusto daw niya i-pursue ko yung talent ko, ganyan sabi ko. Yan siya talagang tiwalang-tiwala sa kakayahan ko pagdating sa arts. Ewan ko ba? Dalawa sila ng kapatid ko na naniniwala sa akin na kaya kong gawin to. Pero ako, minsan wala na akong tiwala sa sarili ko na, parang alam mo yun, nauubusan na ako ng interest sa painting. Ang interest ko ngayon, pumunta sa labas mag-garden. Kaya hindi pa muna ako magpipaint ngayon kasi iniisip ko pa kung anong concept yung aking ipipaint. Ayan, na magandang i-display sa loob ng bahay. So, that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Ayan, till next time again. Bye-bye!